Ang kagaya ng ano kasi, kagaya ng bakal sa magbabakal sa high rise. Kaya basta malaking structure na may mga consultant. Si consultant may inspector 'yon, mga bawat trades noon. May inspector halimbawa sa structural, may inspector ng rebar sa mga high rise 'yon na may consultant. May inspector ng halimbawa lang sa formworks, may inspector ng mason na concreting. Yun, meron yun. May naka-designate na inspector. Sa paggawa ng dito sa residential, wala. Bahala na si foreman. Pag mabakalan ni foreman yun, pupormahan na yun. Doon sa doon sa high rise, i-check lahat yun. Yung spacing ng halimbawa poste, bago mabuhusan yon dapat naka-check lahat yung spacing nun. Dami ng stirrups na nilagay, mga ties na nilagay, ties pala kasi pag stirrups mga beam. Sa dami ng ties, dapat tama yung bilang, tama yung spacing kasi merong tie zone, tapos meron namang confinement zone. Pati yung splicing ng vertical bars dapat nasa designated talaga na kanyang location. Sa high rise, dito sa bahay, anon sa joint, walang pakialam doon. Kasi umorder lang ng ng 6 meters na, madalas 6 meters na bakal mula sa hardware. Sa high rise kasi kailangan masusunod yung kung anong tamang design. Kaya mas matibay talaga kung may inspeksyon. Hindi yun yung poste na yung bakal na nakatayo, hindi yun basta-basta mabuhusan. Hindi yun basta-basta mapormahan bago mabuhusan kung hindi na-check ng inspektor, na kung hindi pumasa kay inspektor. Pero sa residential, pag mabakalan lang yun, sino bang nag-check? Si kontraktor? Siguro madalas sa kwento, kasi duman ako pagka-foreman sa building, duman ako pagka-foreman sa mga tulay, duman ako pagka-foreman sa mga inspection. At saka din sa may mga bahay din na walang inspektor. Kaya kabisado ko yung yung kalakaran.